ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, alas 4:17. Gikan sa hulog balitaan sa PBS, Radyo Pilipinas, Iloilo. Gintipon sa bugos nga pwersa sa News and Public Affairs Division, mga pagsaysay sa mga hitabo o aksyon, mga pananawan, kag desisyon, mga hibubunon sa napiktuhan nga sektor, mga dalagpo nga balita diri sa Iloilo, kag iban nga bahin sa Kabisayan nagkatungdan, mga balita nga natipon sa sulod sa nagligad nga 24 oras. Inyo mabatian sa Headliners Boss. Kag karon, yari ang inyong PBS News Team. Maayong hapon, ako si Bing Pabiona, yari ang mga headlines o headliners boss. Nagintipon sa hulot balitaan sa DYLL Radyo Pilipinas Iloilo subong nga Biyernes o kung subong iyang Huwebes, Mayo 14, tuig 2026. Sa mga headlines, Iloilo 3rd District Congressman Defensor kabahin sa 11-member prosecution team bilang piskal sa impeachment trial ni VP Sara. Malacanang naglalaom nga hindi maapektuhan ang pagbalhin sa liderato sa Senado ang priority bills nga nahambalan sang nagligad nga LEDAC meeting. PBBM madinalag-on nga nag-isa sang 11-member countries sa ginhiwat nga ASEAN Summit. Masobra 1,500 ka-public utility jeepney drivers sa syudad sa Iloilo ang nakabatan sa cash relief assistance. Jeepney drivers lubos nga nagpasalamat sa nabaton nga cash relief assistance gikan sa gobyerno. Iloilo City Mayor Jed Patrick Maguilo gin-appoint bilang Undersecretary sa Department of Interior and Local Government. Philippine Sports Commission kag LGU sa syudad sa Bacolod nagperma sang MOA sa pagpanagbalay sini sa Batang Pinoy sa Disyembre. Coast Guard District Western Visayas ginkilala ang 12 anyos ka bata nga babayi nga naglangoy sang 6 kilometro sa sulod sang 5 ka oras agud sa salbaron ng iya pamilya. LTO-6 nakadakop sang 428 ka traffic violators sa ginhiwat nga roadside operation sa Antique kag Aklan.
Rescue Olympics sa Antique ginahandaan. Sa kaundan sa mga headlines, kabahin sa 11-member prosecution team si Iloilo 3rd District Representative Lawrence Defensor sa ginaatubang na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa tiyon nga magtipo ng Senado bilang impeachment court. Si Senior Deputy Majority Leader Defensor, isa ka abogado, nga nagtapos ang iya Bachelor of Law sa University of Santo Tomas, kag nagserbe nga representante sang 3rd District sang Iloilo sa House of Representatives of the Philippines halin sang tuig 2019. Magluwas kay Defensor, ang prosecution team ginabugusan nanday Batangas Representative Jervel Westro, chairperson sang House Committee on Justice, nga nagserbe nga lead investigator sa impeachment proceedings. Si Senior Deputy Minority Leader Laila De Lima, anay Senador, Justice Secretary, kag chairperson sang Commission on Commission on Human Rights, nga kilala sa pagsulong sang demokrasya kinamatarong sang tao kag rule of law. Si Deputy Minority Leader Cheryl Jokno, isa ka mga tagapangunaman nga human rights lawyers sa pungsod, kag may anay pinuno sang Free Legal Assistance Group o FLAG, kag magaserbe man nga private prosecutor sa impeachment trial ni Anay President Joseph Estrada. Si House Committee on Good Government naman and Public Accountability Chair Joel Chua, isa ka abogado nga nagapanguna sa mga investigasyon sa Kabara kaangot sang confidential funds, corruption kag accountability issues sa gobyerno. Si Public Accounts Committee Chair Terry Redon, isa ka abogado, anay broadcaster, anay Kabataan Party List representative na nakatapos sa UP College of Law kag Harvard Business School. Si Assistant Majority Leader Isabel Zamora, isa ka UP trained lawyer, kag anay partner sang Zamora and Poblador Law Offices nga may espesyalisasyon sa litigation, corporate law kag criminal law. Si Cagayan de Oro, Representative Ludan Suan, isa ka abogado kag chairperson sa House Committee on Public Information, naging kilala man sa iya legislative performance kag public service initiatives. Si Representative Jonathan Keith Flores, nga nakatapos sang Bachelor of Laws sa Ateneo de Davao University, kag nangin partner sang mga law offices bago nagsulod sa politika. Si Dinagat Islands Representative Kaka Bag-aw, isa ka human rights lawyer kag agrarian reform advocate, nga nagserbe nga prosecutor sa impeachment trial ni Anay Chief Justice Renato Corona kag nangin gobernador sang Dinagat Islands. Sunod sa House leaders, nagpaydalom ang komposisyon sang prosecution team sa mabakod nga panindugan sang Kamara nga padayunon ang mandato sang konstitusyon kagatubangon ng impeachment case nga may integridad, profesionalismo kag lubos nga respeto sa proseso sang kasuguan. Nagasalig ang Malacañang nga wala sang nangin pagbag-o sa pagkatrato sa priority bills nga ulihinagin na hambalan sa LEDAC meeting sang bulan sang Pebrero. Sunod kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, wala na sang dapat baguhon sa mga nauna na nga nahambalan sa prioridad nga ginaproponer nga layi bangod lang sa natabo nga pagbago sa Senate leadership. Ginsiling ni Castro nga para ini sa mga tao kag kun mahinay ang trabaho sa mga priority measures sang administrasyon, hindi ini mangin maayo para sa pumuluyo. Ini ang Unified Package for Livelihood, Industry, Foods, and Transport o kun Uplift Bill nga ginakabig nga priority measures ng administrasyon kag ginalauman nga makapabaskog sa mga programa sa gobyerno nga may kahilabtanan naman sa pagbangon sa ekonomiya, social protection kag pagbulig sa vulnerable sectors.
Sa idalom sa liderato ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. bilang ASEAN Chair, madinalagon na nag-isa ang 11 kakatapo sa mga pungsod agud masabat ang mga critical nga isyu sa enerhiya ag seguridad sa kadagatan. Hinatagan importansya ni Presidente Marcos ang freedom of navigation kag malinong nga pagpalawod sa South China Sea. Samtang nga ginasulong ang mga praktikal nga solusyon pareho sa ASEAN Petroleum Agreement kag ASEAN Power Grid agud mahatagan ang mahagan-hagan ang epekto sa pakalibutan nga krisis sa supply sang gatong. Ginapamatuod man sang Pilipinas ang maayong diplomasya sa tunga sang trilateral meetings kaupad ang Thailand kag Cambodia nga nagatuyo pabaskugon ang livelihood kag regional nga kaangtanan sa pagpabilin ang mas mabaskog kag mabaskog nga buwas damlag para sa bilog nga ASEAN. Pwede naman naging buksan ng Intellectual Property Office sa of the Philippines ang 11 nga ASEAN Regional Geographical Indications Forums kag exhibit sa Iloilo City. Ang aktibidad gin-organisar sang IPOFIL kaupod ang European Union Intellectual Property Office kag tambuhan man ini sa mga eksperto halin sa ASEAN kagibanta nga mga pungsod. Gintalakay sa forum kung paano makabulig ang GI sa pagpauswag sa komunidad, turismo kag pagpreserbar sa kultura kag pagpalapad sa merkado sa mga lokal nga produkto. Ipasundayog naman sa exhibit ang mga GI products sa sa ASEAN kag Europa kag pila ka produkto sa Pilipinas. Naghiwat sa summit sa Iloilo City ang Fisheries Management Area 11 agud na ipakita ang mga tikang kagkadalagaan sa pagdumala sang pangisdaan sa rehiyon kag mapabaskog ang kooperasyon sa mga miyembro sini. Ang FMA 11 ginpangunahan sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries kag ginabugusan sang DAB 557 kag NIR. Likip sa mga ginistoryahan sa summit ang mga paghimakas para mangin science-based, participatory kag future-ready ang mga MFA o kung ang FMA. Samtang ginpapataman ni FMA 11 Chairperson kag DAB 5 Regional Director Rami Apari ang ilang mga kadalagaan. Likip sa ginapabugal sang FMA 11 ang pagdevelop kag pagpatuman sang harvest strategy patok sa paggamit sang fine mesh nets. Ang FMA 11 nagserbe man nga testing ground sa mga reforma sa fisheries governance nga nakabulig sa mas malapad nga diskusyon sa national nga level. Kabahin man sa summit ang pagpresentar kag pag-review sa mga nahimo sang FMA 11 sugod sang pagtukod sini kag pagpabakod sang partnership kag kolaborasyon sa tunga sang Management Board, Scientific Advisory Group kag Technical Working Group. Naglabot sa 1,579 ka mga public utility jeepney drivers sa syudad sa Iloilo ang nakabaton sa cash relief assistance. Yan ang report ni Emma Rose Santiagudo. Jim Zamora Melissa Jim sang Miyerkules sang Department of
Naglabuot sa 1,579 ka public utility jeepney driver sa Iloilo City. Nakabaton sang cash relief assistance gikan sa gobyerno. Iniuwat ang tagdaganay sa MH Del Pilar Gym kag Zamora Melissa Gym sang Miyerkules nga ginpangunahan sang Department of Social Welfare and Development Office kaupod ang Iloilo City Government. Nakip sa mga nakaagom sang cash relief assistance nga 5,000 pesos ang mga senior citizen kag DOJ drivers halin sa natutuwal nga asosasyon sa syudad. Nag-umpisa ang tagdaganay sang cash relief assistance alas 8 sang aga, nagtapok alas 2 sang hapon. Malipay naman nga ginbaton sa DOJ drivers ang cash relief assistance nga 5,000 pesos. Kabay lang ini sang bulig sang gobyerno sa transport sector. Sandig sa direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. sa tumasang nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Magluwas sa cash relief assistance, nakabaton man sang bulig pinansyal ang PUJ drivers. Gikan sa Iloilo City Government, pinaagi naman sa fuel subsidy coupons. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Lubos naman ang pagpasalamat sang driver o jeepney drivers nga nakabaton sang cash relief assistance gikan sa gobyerno. Yari yung report sang detalye upod kay Emerald Santiagudo. Lubos ang pagpasalamat sa pila ka jeepney driver sa syudad sang Iloilo sa nabaton nga cash relief assistance gikan sa gobyerno. Sila kay Christopher Season, 42 anyos kag nagabiyahe sa jeep sa Ticod Terminal City proper. Dako ang bulig sa nabaton niya nga 5,000 pesos sa ilang nga pamilya. Ginpayag niya gamiton niya ang kwarta sa pagbayad sa ilang nga kuryente kag ang iban gamiton sa mga kinahanglanon sa ilang nga balay. Ang mabilin naman sa iya nga nabaton nga assistance gamiton niya nga magpatughong sa iyang nga jeep. Para naman kay Anthony James Baunaw, 47 anyos, kag nagabiyahe naman sa Kalumpang, gamiton niya ang nabaton nga 5,000 pesos para sa iya mga kabataan, abot pambakal sang school supplies, ilabi pa nga malapit na ang enrollment. Ang mabili naman, gamiton sa ilang nga pang-adlaw-adlaw nga kinahanglan. Nagalaom si Season, kag Baunaw nga magapadayon ang tagtaganay sang cash relief assistance sang gobyerno, samtang wala pa nagastabilize ang presyo sang petrolyo bangod sa nagapadayon nga tensyon sa Middle East. Nakip sila sa 1,579 ka jeepney driver sa syudad nga nakabaton sang tig 5,000 pesos nga cash relief assistance gikan sa gobyerno sang Miyerkules. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Anay, Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilo appoint bilang Undersecretary sa Department of Interior and Local Government. Yarang report, upod kay Emerald Santiagudo. Gin-appoint na sang Malacanang nga bilang bago na Department of Interior and Local Government Undersecretary for Public Safety si former Iloilo City Mayor Jed Patrick Mabilog. Mismo si Executive Secretary Ralph Recto ang nag-administer sang oath ni Mabilog kaupod si DILG Secretary John Vic Remulla. Upod ni Mabilog sa oath-taking sa Malacanang si Iloilo City Lone District Representative Julian Jamjam Baronda kag si LTO Western Visayas ARD kag OIC sang LTO Negros Island Region nga si Judd Punlo. Ang mangin katungdanan ni Mabilog sa DILG nakasentro sa public safety nga ganarakipan sa disaster preparedness kag community empowerment. Kung madumduman sang tinatang nga tuig sang gin-grant ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang executive clemency para kay Mabilog. Ini may kaantanan sa duha ka administratibo nga kaso nga ginpasaka batok sa alkalde. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko. Lima ka adlaw bago ang deadline sang voters registration ginbuksan sang Robinson's Place Iloilo ang ila activity center para sa voters registration sang Commission on Election. Yarang report ni Junior Baklay.
Suno kay COMELEC Iloilo City Election Officer Pinky Tentativa, mas malapad ang area pag sarang ini makabaton sang mas madamo nga kliyente labi na gid ang ginalauman ang pagdugok sa ulihing adlaw sang registration. Dugang pa sini batasan man sa mga Pinoy ang maghingagaw sa last hour, gan importante nga maligwa ang venue. Yari ang pangapahayag ni COMELEC Iloilo City Election Officer Attorney Pinky Tentativa. So ma'am nga, ari na kita sa last week sa registration, no? Until May 18 na lang kita. Yes, sir. No? So, bali, mga 5 days na lang kita, no? Pag mag-takip ng aton na voter registration. So, mga pila na ma'am ang aton na daw estimated total numbers ng voters in the city. Sa city, sa Ginpatigayo naman nga ERP hearing last April 21, no? May ara na kita 306,000 registered voters. Bali, AI Fest liwat nga hiwaton sa siyudad sa Iloilo, mas madamong aktibidad ang lauman. Yaring report ni Hope Torrichante. Sa ikaduwa nga higayon lauman sa syudad sang Iloilo ang Artificial Intelligence o kon AI Fest, isa ka national event na gumapalapad ang ihibalo sang publiko sa AI kag kung paano ini magamit sa edukasyon, negosyo, media kag iban pa nga sektor. Ang lihok pangunahan sa gihapon sa Department of Science and Technology Western Visayas kaupod ang academe kag technology partners. Pinaanggid sa inaugural na AI Fest sa syudad sang nagligad nga tuig na may 4 lamang ka sub-events, ang AI Hackathon, sini AI Exhibit kag AI Technical Conference, lauman naman sa AI Fest 2026 ang 5 kadugang nga aktibidad. AI in Motion o kon Robotics Workshop, AI Game On, isa ka Advanced Game Development, AI Policy Lab o kon Policy Co-Creation Workshop, AI Speaks o kon Roundtable Discussion kagang AI Connect, nga isa ka seminar sa mga AI tools. Hiwaton sa Agosto ang AI Fest kag may tema Building an AI Ready for the Future Together. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Rescue Olympics sa Antique ginahandaan. Yaring detalye sa report ni Hope Torrichante. Nagapanghanda na ang probinsya sa Antique para sa 2026 Regional Rescue Olympics sa Hulyo na ginalantaw magatakos ang kahandaan sa mga rescue team sa Western Visayas. Naghiwat sa ocular inspection ng mga katapos ang Office of the Civil Defense Central Office kag Region 6 sa mga venues kag pasilidad na gamiton sa paindis-indis. Ginpadulungan sang OCD ang venue para sa evacuation response, aquatic kag confined space rescue, fire safety, obstacle course, kag technical terrain operations. Sunod kay OCD 6 Regional Director Raul Fernandez, napilian ang rehiyon bilang isa sa mga pilot regions sa kayuwatan, upod ang Region 2 kag Region 9. Masakupan ang aktibidad sa mga rescue team sa 5 ka probinsya kag syudad sang Iloilo. Imbitado man ang mga observers gikan sa iban pa nga probinsya sa Visayas kag National Capital Region. Ini na ang ikatatlo nga Regional Rescue Olympics humalin sang una nga ginhiwat sang 2024 sa Negros Occidental. Para sa Bagong Pilipinas, Hope Torrichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Naglabot sa 428 ka traffic violators, laki pang 4 ka colorum vans, ang nadakpan sang Land Transportation Office Region 6 sa Ginpatigayon nga roadside operation sa probinsya sang Antique kag Aklan sang nagligad nga semana. Halin sang May 4, tubtob 9, may 4 man ka colorum nga van nga nadakpan matapos nga nadiskubrihan nga nagapamasahero bisan wala sang dokumento.
Formal naging kilala ni Commodore Ludovico Librilla sa Philippine Coast Guard District Western Visayas si Cherry Ann Mateo, 12 anyos ang edad, sang sitio Tigbao, Batbatan Island, Colase, Antique. Kagang duha ka maisog nga rescuers sa seremonya nga ginhiwat sa headquarters sa Coast Guard District Western Visayas, Zone 2, Barrio Obrero, Lapus, Iloilo City, sang May 11, 2026. Nagpakita sang tumalagsahon nga kaisog si Cherry Ann matapos nga naglangoy sang ginabanta 6 ka kilometro gikan sa baybayon sang Batbatan Island agud mang pangayo sang bulig para sa iya pamilya nga yara sa kalisdanan bangod sang pagkatumba sang ila o pagbaliskad sang ila motorbangka. Bilang pagkilala sa iya kaisog kag presensya kag huna-huna sa tion sa insidente, personal naging kilala siya sa Coast Guard District Western Visayas. Ginapasindunggan man ang duha ka mga rescuers nga sanday Edgar Antonio kag Johnny Patricio sa ila importante nga papel sa madinalag-on nga operasyon sa paggaluwas sang pamilya sang bata. Ginaya ni Commodore Librilla ang pagkabaganihan kaisog kag pagka-selfless nga ginpakita sa mga awardee nga ginpadako ang ila mga aksyon bilang inspirasyon sa komunidad kag testamento sa espiritu sang pagkabaganihan sa tion sang emerhensya. Headline. Nagapaghanda na ang probinsya sa Antique para sa 2026 Regional Rescue Olympics. Sa July nga ginalantaw, patakos sa kahandaan sa mga rescue teams sa Western Visayas. Headline. Bukas kag libre sa tumalanaw kag mahilig sa music ang Oak Jubilee Concert kag sang Viva kag St. Clement's Church Rondan Tourist Iloilo nga hiwaton subong iya nga gabi May 13 sa alas 8 ang takda sa gabi. Ang mayor nga dinapit sa concert amo ang kampiyon nga Iloilo singer nga si Jed Madela. Dako man ang mangin bahin kag partisipasyon nanday Father Eric Seven Cruz kag Father Gibo Dandoy nga mga katapos ng Vivat. Paghiwat sang Oak Jubilee Concert isa ka espesyal nga selebrasyon bangod 80th anniversary sin ini sang First Perpetual Novena. Headline. Nagpirma sa Memorandum of Agreement ang Philippine Sports Commission kag ang lokal nga panguluhan sang Bacolod City para sa pagpanagbalay sang syudad sang Batang Pinoy. Ang nahinabitan nga hinampang hiwaton sa City of Smiles sa Disyembre 12 tubtob 19. Headline. Mangin malapit pagid sa mga Ilonggo ang mga produkto sa mga mangunguma bangod sugod May 15 umpisa naman ang Extended Weekend Farmers Market sa Vista Mall sa Oton. Natigayon ang lihok pinaagi sa Iloilo Provincial Government, Vista Mall, Georgia Estate kag Department of Agriculture Western Visayas. Bukas ang Extended Weekend Farmers Market kada Biyernes tubtob Domingo halin May 15 tubtob July 4. Headline. Ginaabi-abi sa University of Antique ang ila bago nga presidente, si Dr. Gudaline Gallega Hisoli, una nga babae nga presidente sa kasaysayan sang buluthuan. Nangin presidente man si Dr. Gallega Hisoli sang Iloilo State College of Fisheries ukon ISCOF. Nga sa karon kag nakauyat man sang pila ka papel sa Iloilo Science and Technology University sang ISATU. Headline. May hiwaton nga road closure sa lapas sa syudad sang Iloilo subong iyang gabi sa ika-80th anniversary sang Perpetual Help Novena in the Philippines and Asia. So good 6:30 to 10 o'clock ang outer half sini sa Lona Street sa Tubang St. Clements ang pagasiraduhan. Headline. Amuyad ang mga headliners, boss, ng gitipon sa ulit balitaan sa DYLL, Radyo Pilipinas, Iloilo. Radyo Pilipinas. Headline. Sa
ngalan sa news team sa Radyo Pilipinas Iloilo, ako ang inyong tagbalita, Bing Pabiona, Pilipinas, salamat, maayong hapon. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.